yung Italia. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa habibna wa nabiyina Muhammad. Assalamualaikum. Ito mga kapatid, yung ating live dahil ngayon natin gagawin yung kanilang pagpapatunay di umano na piki yung Islam. So malalaman natin ngayon yung ating makakatunggali ay si Ventilador, yung isang founder ng religious secta sa Kristyanismo. Tingnan natin kung mayroon siyang alam sa relihiyon, inshallah. Kasi kawindang namin dati ito sa pagiging Kristiyano namin, tapos iniwanan namin sila. Sa ginawa ng Panginoon na araw-araw na makausap namin ang mga tao. So, naglakas loob sila, patunayan daw nila na piki ang Islam. So, tingnan natin. At Devcon Rolls po tayo mga kapatid, naman si Brother Isa, at si Ventilador. Si Jesus ay Tatlo kami dito. patutunayan na it's fake. Okay. Maganda yan. Maganda. Magpapatunay ba si Ventilador na piki ang Islam? Patutunayan. Dapat nakalagay totoo. Dapat may sagot ka kung saan ito. Kasi papatunay ka, Islam ang puti. Dapat tunayan mo na Islam ang totoo. Diba? Oo, hindi ang gagawin natin, tatanggol ni Ali yung aklat mo. So hindi yung Quran na Quran, Biblia, damay-damay na dito yung ating topic kung ganun ang alam niya. Oo, damay na. Ang alam ko, ang Devcon Rolls, Brother Isha, ikaw mag-moderate sa amin, okay? Bali, ang Devcon Rolls, mamili siya kung 10 minutes o 5 minutes presentation, okay? Pagkayari nun, tatanungin din siya, okay? Kung 10 minutes mapili niya presentasyon, 10 minutes din yung question and answer, tapos salitan ako rin. Okay. 10 minutes presentasyon, tapos 10 minutes question and answer. Hanggang dalawang stand. Yung pangatlo, conclusion na yon, okay? 5 minutes. Ang maunang mag-conclusion, siya yung negative stand. So, paunahin mo siya dahil siya yung magpapatunay na piki ang Islam. Maniobrain niya sa kanyang first stand, second stand, kung paano niya patunayan na piki ang Islam. Simulan na niya, okay? Nakuha mo na yung rules natin. Ben. 10 minutes. 10 minutes daw. Yan, alam naman niya. 10 minutes presentation, 10 minutes tanungan. Walang side comment. Alam na hindi na ako papaliwanag. Ingatan natin mag-side comment, magsalita ng hindi maganda. Diba? Ustad, okay na ba? Naka-live na tayo? Ni-live ko, Brother Isa, dito sa ating page. Nag-live ba? Sa live mo? Dami 100% paid. Ito ba yan? Pakita ba yan sa... i-double click ang salito para print. Ewan ko, si Ustad Dalia makakalam yan. Lumapit ka sa sa speaker mo para malinaw boses mo. I-double mo yung screen ko para makita rin ng mga tao. Tapos, mahirap naman nagsasalita ko, mukha mo nakikita. Magsalita ka na, mauna ka na. Mag-live ka sa inyo para mayroon kang babalikan sa inyo dyan. Mayroon kaming live dito sa amin. Okay, go ahead. Pwede ka mag-live. Live mo na lang yung second. Live mo na ngayon para maganda. Bago ka magsalita. Okay na ba? Brother Isha, bigyan mo ng introduction, Brother Isha. Saglit na. Bigyan mo ng introduction, papakilala mo bawat panig. Okay. Pakilala mo yung ating katunggali ko, sino yung katunggali natin. Malakas na ba yung boses, bro? Malakas naman para sa akin. Malakas para sa akin. Magsisimula na ba tayo, men? Sige. Okay. Ang topic po natin ay patutunayan ni Ben ng Islam ay peke. Ang religion mo, Ben?
Bali, church name Jesus Christ lang. Bali, ang bili, Patripassianism. Church of Jesus Christ. Patripassianism Yun ang daw. religion mo. Sabihin mo na siya yung Ikaw yung yung founder para mas maganda. Maganda kung siya yung pagsalitain mo para mas mainam. Ikaw na lang magpaliwanag, ha? Hindi ako mamaya pa. Sige, magpakilala ka na lang. Ngayon, kilala ko kayo. Ang topic po natin ngayon ay patutunayan ni Ben ng Islam ay 100% fake. So siya pang magmanubra sa kanyang presentasyon at magtatanong pa si Ustad Ali, babaliin niya po yung mga pinapahayag ni Ben para sa Islam is 100% fake. Magsimula na tayo, Ustad Ali. Papakilalanin mo siya, Brother Risha. Pagsalitain mo siya kahit 2 minutes o 1 minute na magsalita siya para makilala natin kung sino itong katunggalin natin, Brother Risha. Sige, okay. Magsalita ka na din, pakilala. Saan ba yung boses ko? Malakas. Saan ba yung boses? Yan po, malakas. Titingin ko lang mahina yung dali lang Sige lang. Okay. Dali lang titingin ko lang yung sound ko Sige lang. Bumati ka mo sa live nyo. Sa mga nakikinig po, magandang po kayo sa ating mga brother and sister. Assalamualaikum po. Meron po tayong debate, isang magandang debate. Islam ay patutunayan ni Ben Tilador na 100% fake religion. Ang kanyang kadebate ay si Ustad Ali ng Dawa Center. Hintayin po natin at si Ben ay magla-live. Tinicheck na yung kanyang sound at magsasalita sa pagpapakilala sa kanyang sarili. At susunod po ay si Ustad Ali ang papakilala sa kanyang sarili. Okay na ba, Ben? Malinaw yung boses ko? Oo, malinaw. Yung boses? Oo, malinaw dito sa akin. Naririnig kita. Ustad Ali, naririnig mo naman malinaw, di ba? Dinig ka kasi nadidinig ka rito. Malinaw eh. Malinaw namin. Malinaw talaga, naririnig namin parehas eh. Mahina ba yung Google niya? Mahina. Hindi niya nahihanda yung kodigo. Mahina tayong internet eh. Mahina siguro yung kodigo, Mahinang matagal mag-ikot yung Google, Okay na ba? Okay na. Okay, sige. Magsimulan natin. Magpakilala ka na, Ben. Okay na. Religion mo. Magandang gabi sa lahat ng panig tayo ng mundo. No? Friendly debate po ito. Hindi po ito payabangan. No? Ito po ay labanan lamang ng katotohanan. Itimbangin natin kung ano ang mailalatag ng bawat isa. Kung sino yung may katotohanan, tanggapin natin. At kung sino yung may kasinungalingan, pag-aralan mo natin. Ako si Arman De Castro po ako, no? Yung armanDeCastro.wordpress.com. Ako po yung may-ari ng patripassianism.com. At nandun ho yung mga vlog ko. At yun ho ay nababasa naman. Balihan dito sa screen. Tingnan ko lang yung screen, no? Gusto nyo dalawin nyo, no? Yung website ko. Brother Risha, magpapakilala na ako. Yan ba yung katunggalin natin? 3 minutes na siyang nagsasalita, 3 rin ang nasabi. Sige lang. Maliwanag ba? Oo, maliwanag. Ang pangalan niya ay Arman Castro. Ustad Ali. Ito ba yung makakatunggalin natin? Umaasa sa Google. Arman Castro. Arman De Castro. Hindi ko Castro. May Castro pala. Castro. Sinuli din na. Arman De Castro.
Okay, tapos ka na ba mapakilala? Ustad Ali na? Bali, ako ang nagdala ng patripassionism.com sa Padre, time ni Padre. Luetos at Praxias ng Asia Minor, no? Na kalaban ng mga Trinitarian na Tertullian na taga Northern Africa. Sa Church of Izmir na ho nang galing yan. Sige, yun lang. Maraming salamat. Maraming salamat, Arman De Castro na Padre Patriotism. Tama ba? Patrimonyo, sabihin mo na lang. Brother Isa, sabihin mo na lang patrimonyo, mas maganda, mas mabilis. Oo, hindi mo mabigit eh. Susunod naman po magpapakilala si Ustad Ali ng Islam. Ang bilis ipakilala ni Ustad Ali. Sige po, Ustad Ali, pakilala po. Alhamdulillah, sallallahu wasallam, wa baraka ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum at magandang gabi sa inyong lahat na nakikinig. Brother Ali Javier ng Islam, mashallah. Balik Islam po ako. Dati kong kawindang itong katunggalin natin na nagpakilala sa pangalan niyang Arman De Castro. Pero yung Facebook niya na walang fake book kasi Facebook supposed to be Bin Tumbling. Bin Tumbling Lador. Kasi ventilador po yon mga kapatid. So napag-alaman namin. Dapat yun ang sinabi niyang pangalan niya kasi yan po yung pinakikilala niya sa Facebook niya at dito sa kanyang ipinasok sa amin na pangalan niya sa Facebook ay ventilador. Yung i-search niyo lang sa Facebook. Ito yung mga taong peke na magpapatunay di umano ngayon na peke ang Islam. At siya daw yung nagdala. Hindi niya sinabi na siya yung nag-founder ng Patripassionism. Sabi niya, Patri, hindi maintindihan ko ano yung relihiyon niya, nakawindang, nakalaban, sabi niya, nung Trinitarian na Tertullian, nung kanilang sikta-sikta, kawindang-windang sa Kristyanismo na iniwanan namin. So, pansinin niyo ngayon sa pagpapatunay niya na peke daw ang Islam at titignan natin. Gagamit siya bersikulo ng Quran mamaya, ba't tanungin natin, pabasa natin sa kanya yung Quran mismo. Kung paano niya basahin dahil gagamitin niya yon. Thank you, Brother Aisha. Pagpatuloy niyo na, go ahead. Okay. Tapos na po magpakilala ang dalawang panig. Ngayon po ay magsisimula na tayo ng ating live debate para sa ang Islam ay 100% fake. Patutunayan po ni Ben Tilador. Okay, Sir Ben, magsisimula na po. Ready ka na po. Sir Ben. Sir Ben, naririnig po sa Busy yun doon sa kanya live kaya nagka-mute siya tapos Narinig ba ako? nagla-live siya doon sa kanilang YouTube channel. Within 1 year, 20 pa lang nanonood. Yung screen ko na hindi mo Ganun yung mga YouTube channel nila eh. Hindi pa. Ben na, nakikita ko lang yung Ben. Dito lang sa GC. Ito yung mayayabang doon sana sa comments box. Papatulan natin ngayon. Tignan natin kung saan lalagay ang mga to. Sige. 10 minutes presentation. Pansinin nyo, ang tagal magsalita kasi at tagal ng Google nila eh. Gugugulin din na naman niya yung kanyang mga sasabihin dito eh. Para walang dayaan, patas ang laban, clock. Okay. Tapos, okay. Ano na ba? Sabihin mo lang kung okay na kasi mag-start na tayo. Sandali lang ha. Kasi pag raw siya- Bakit matagal, Brother Isha? Matagal ba talaga yung Google niya umikot? Bagal lang yung internet. Brother Isha, matagal ba yung kanyang Google umikot kaya matagal siya magsimula? Matagal lang yung internet niya eh. Matagal. Mag-share lang siya, Ustad. Kahit lang natin sandali. Ay, ikot-ikot pa raw yung internet eh. 2 days na siyang naghanda, hindi pa dyan ay handa ba? Hindi siya naka-Google, yung kodigo ba? Hindi, lang yung share. Mag-share daw siya kasi yung live, ilalive niya rin daw. Kanina pa tayo nagsimula, di ba? Hindi pa siya Time is good eh, time is good. Oo, time is good sa atin eh. Hindi. Hindi na ako mag-share. Okay na ba? Hindi na ako mag-share ng sinabi nyo na lang. Sir Ben, okay na ba? Sandali. Si-share ko na. Hindi, i-share yung kay Tali mamaya.
Kapag nagsalita ako, doon ka mag-share, doon namang oras mong libre, di ba? Okay na ba? Baka nakalimutan mo, Kodigo. Sige, take your time. Take your time. Ayan na. Game na ba? Game na. Mga kababayan, magsisimula na po tayo. Inaantay lang natin si Mr. Ben. Kanyang i-share ang kanyang live. Assalamualaikum, Brother Jamrix. Diyan ka pala. Naman, Salam. Opo. Magiginig na lang po ako. Kwento mo na tayo. Yung tanim ko na kamatis na marami ng bunga, na-harvest ko na iba eh. Napag-alaman namin mga kapatid na yung ventilador na kanyang faking account, yung T doon sa kanyang middle name may tumbling pala yon. Pansinin natin mamaya, tignan natin kung saan lulugar itong ating katunggali kasi yung kakristyano niya mismo, mga katrinitarian nila, ay katunggalin nilang kawindang nila. So iniwanan namin sila kasi dating kaming kristyano na nag-Muslim. So, ginawa ng Panginoon araw-araw na makausap namin dyan sa comments box, dyan sa mga platform nila. Walang pinagsisidlan. Ngayon, maglakas loob naman muli na makipag-usap. Nakausap na natin ito noon. Okay? So, hanggang doon pa rin siya. Siya daw yung nagdala ng Patripassianism. Hindi niya sinabi na siya yung founder ng Patripassianism. Jesus Christ daw yung pangalan ng kanyang sikta. Tingnan niyo kung paano kakawindang kakasalpok ito. Tatanungin natin dito kung kailan niya sinimulan yung Patripassianism niya under sikta nila na Jesus Christ. Kristyanismo, sa basihan nilang Biblyang buhol-buhol. Kasi siyempre, nagsawa na sila sa Biblia nilang kakasalpukang kakawindangan na walang original. Ngayon, pumapasok na sila sa Quran para windangin na naman. Pero ang pagkakamali nila, wala silang alam ni isang litrang Arabic. Tapos, papaano mo basahin at i-interpret sa gusto mong interpretasyon ng Quran kung wala ka namang alam ni isang litra nito? Hindi yan Biblia na binubuhol-buhol na niwiwindang-windang na pinagkakasalpukan ng Kristiyano kahit sa baryo nyo pa lang. Sa baryo nyo pa lang take down notes. Ang mga Muslim globally ay nagkakaisa na sumunod, sumuko, tumalima sa turo ng Propeta Muhammad mula sa utos ng Diyos sa kanyang salita na Quran. Inna hada lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Kung ano nandito na sa Quran ngayon, nandun na rin noon sa suhuf ni Abraham at Moses. Yung Torah, yung Kalatas, yung mga naunang kapahayagan. Kaya itong Quran ay mayroon siyang pangalang aklat na 4. Yung Al-Kitab, Al-Zikir, Al-Furqan, at saka Al-Quran. So yung Furqan ayon sa mga pantas, ito'y paglilinaw sa mga pagkakawindangan ng mga tao ngayon. Bro, nasan na si ventilador? Kamusta po? Umikot na ba yung ating internet? Pumasok na ba yung share? Matagal ba umikot yung internet niya talaga o nakalimutan lang niya yung yung kodigo? Okay na ba? Naayos na yan po na? Dali lang ha. Hindi. Sige, hayaan nyo lang. Magsalita muna tayo sa atin kasi nakalive ako dito. Okay? Nagkwentuhan muna tayo. Pansinin mo lang magsalita si ventilador para total siya yung affirmative. So, pakikinggan natin siya kung paano niya maniobran yung pagpapatunay niya na fake ang Islam. Mamaya tanungin natin sa kanya kung anong ibig sabihin ng Islam para alam niya. Para hindi siya mahirapan, pauna ko na itong mga tanong ko. Okay. Ano yung basihan niya na sinabi niyang fake ang Islam? Saan niya kinuha? Mga ganong tanong. Okay. Kailan nagsimula yung Patripassianism niya na hindi mo mabigkas si Brother Asia? Pasensya, bago lang narinig niya yung Patripassianism. Kaya sabi ko, patrimonyo na lang yung sabihin niya, mas madaling unawain. Kasi yung 360, si patrimonyo, nagdadakdak. So, nahihilo talaga, ganun yung si ventilador. Kaya yung turo niya, hindi tinatanggap ng kakristyano niya. Malamang kung nakikinig din dito si Brother Toto Ramonal, hanggang ngayon yung hanap namin na patunay ng kanilang sugo, kasi alhamdulillah, isa sa pananampalataya Islamiko, tayo naniniwala sa huling sugo na siyang modelo natin. Kaya tayong mga Muslim globally,
nagkakaisa tayo sa gawain dahil mayroon tayong pattern. Siya ang Propeta Muhammad, peace be upon him. So itong ating katunggali ngayon, tanungin natin siya mamaya kung sino yung sugo niya. Ayan na, umikot na. Magsimula ka, go. Okay na ba yan? Nakikita ba sa screen yung nila-live? Oo, nakita ko, visit. At HTTP Armand Castro, yun ba yun? WordPress.com FB page. YouTube channel. Ayun. Nakikita ko eh. Okay na ba? Pwede na ba tayo magsimula? Tiga. Meron pa rin? May problema pa rin? Baka nga hindi yung bago. Bago na ba? Nagbago na nga yan ang aking presentasyon. Ano na? Okay na. Sige. Okay, simulan na po natin ang ating debate. Mag-start na po tayo. Ang una po magpe-present ay si Mr. Ben Tilador Arman de Castro, Patriotism. Patriotism, brother. Simulan na natin. Mahirap bigkasin na. Okay, mag-start na po tayo din. Start na ang iyong presentation, Mr. Ben. Start na po. 10 minutes. 10 minutes po. Okay, salamat. So, maliwanag yung nasa screen, ano? Ang aking mga presentasyon, yung mga maling-maling kwento sa Quran ng Islam. Mga ginamit sa tao na hindi ka panipaniwala. Number 1, ito yung mga latag ko, 1, 2, 3, 4, 5 yan, hanggang 12 yan, no? Ito yung babaliin ni Ali, no? Si Adam daw ay 90 feet, asawa ni Eva. At yung mga anak siyempre nila, 90 feet din yun. Wala namang 90 feet si Adan, ang kasix niya ay 6-footer. Diba? Gano'n kahilo ang mangyayari kung ang mga tao noon, ganti lahat. Kanino lumiit yung lahi? Dahil kahit mag-google kayo, dahil yan ay galing naman sa mga aklat, hanapin nyo kung ang Biblia, o yung talagang book, o yung mga tao nung araw, tinatawag sa Quran na yung people of the book, no? Tinatawag kasi ang mga people of the book. May naka-record dyan from Adan to Jesus Christ. Meron kami record. Walang lagot sa anak na lalaki. Simula kay Adan hanggang kay Jesus. Walang lagot yon. Kaya nga, itingnan nyo kanino lumiit yung 90 feet. No? Karalan nyo mabuti, ha? Gaano kalalaki ang mga kinakain ng 90 feet? Ito ba? Punong-puno ng gigantit ng mundo? Karalan yan. Number 2. Surah 3:30 no? Isulat niya mga Muslim to, ha? Hindi ito gawang biro. Ang Surah 3:35, si Imran, ang ama ni Maria. No? Ayan. Sa inyong Islamic record, 90 feet si Adan, kung mayroon magtali, kumalit yung asawa, no? Sinabi yan sa Sahih al-Bukhari, Book 55, Hadith 543, the Prophet, Allah created Adam, making him 60 cubit tall. Okay, 60 cubit times 1.5 is 90 feet. O, ayan, kitang-kita, may formula pa, no? Pangalawa, yung Surah 3:35, nababasa naman yan, eh. Napapagsalita ako pa nga yung aking Bible sa Surah 3:35, eh. No? Kaya pag pinlay yan, may Quran dito, eh. Ayun, so kaya nababasa yan, ano? Remember when the wife of Imran, yan na, Surah 3:35. Si Imran po ay
tatay yan ni Moses at ni Aaron. By the tradition, si Joachim ang tatay ni Maria. O palpak, ano? Sa Surah 11 and 43, he replied, I will take refuge. Nalunod yung anak ni Noah, and the waves came between them, and his son was among the drowned. Noah, yan ah. He replied, I will take refuge to the mountain, which will protect from the water. Noah cried. Umiyak si Noah. Saan naka-record na habang nasa arko, umiyak si Noah at nalunod yung anak? Wala, no? Surah 6:74. And remember when Abraham said to his father Asar, hindi si Asar ang tatay ni Abraham, kahit mag-google kayo, si Tare. No? Ngayon, ito naman 6:7, 8, 9, Surah 66:10, nabyudo si Noah. Allah set forth an example for the disbeliever, the wife of Noah and the wife of Lot. She was married, the one right servant, yet betrayed them. So, nabyudo si Noah, hindi nakasaka yung asawa sa ako. No? Sa Surah 25-26, ito naman yung istorya ni Jesus, na shake the trunk of this palm tree towards you, nagyugyugan ng dates. No? Kasama lang si Anghel Jibril. Walang Joseph, walang mga Herodes, walang Tensus, nila Quirenius, walang Pilato, walang ka-record. Walang Jerusalem na naka-record. Ayun, doon lang, nagyugyugan ng drink, sabing ganun. Tapos, 19, 20, 30, so she pointed the baby. They claim, how can we talk someone who is infant in the cradle? Si Kristo na sa cradle, nagsalita. Sabi niya, Jesus, sabi daw ni Jesus, I'm truly servant of Allah. He is destined me to be the given description, to be a prophet. Ano? So, ang Jesus na ganyan, pegi ang Jesus nyo. Pegi rinowan nyo. No? Wala. Sa Quran 69:40, hindi, the Quran is a recitation of noble messenger. Ito yun. Talagang ni-recite lang ni Allah yan. Ay ni Muhammad. Dahil doon sa Surah 7:133. No? So we flood them with floods, locusts, flies, frogs, and mud. Yung 10 plagues in Egypt, ha? Na naganap, walang baha doon. Pero sa Quran nyo, daming baha yan, no? So we flood them with floods, may espe. Ang 10 plague ng Egypt, yung salot, blood, frogs, not flies, pestilence, livestock, ayan, no? Kahit i-google niyo yan, no? What are the 10 plagues in Egypt? O, ayan, blood, frogs, lice, organs, flies, livestock, boils, hail, locusts, darkness, death of firstborn. Ba't sa inyo may flood? Oh. So, nabubuhay kayo sa mga peking kwento, hindi nag-review, ha? Tapos sa Surah 273, so instructed daw si Moses, strike the dead body with a piece of the rock. Is how easily Allah brings the dead to life. Ang ginawa yan, kumunang karne ng bahat, bumuhay. No? Sa time nila Moses. Oh. So, kitang-kita, tandaan niyo yung mga sinabi ko, Google kayo ngayon, dahil yan ay mga aklat naman na galing sa mga professional bago yung naging internet. No? Hanapin niyo yung totoong istorya kahit doon sa aklat. Galing kasi sa Bible din yan eh. Galing din sa Quran yung mga sunan ninyo. Quran.com nyo. Ngayon, mamaya, may tatanong din ako kay Ali dyan. Tingnan ko kung masasagot na din. Ben, last minute. No? So, Quran 12:2, indeed, we have sent it down as an Arabic. Sabi, Arabic lang. Ha? Tapos, ang masakit pa niyan, laging ginagamit ng Allah nyo, we. Ayan o, we have sent it down. We. Tapos sabi niya rin sa Quran 12:22, and when he reached maturity, si Joseph, we gave him wisdom and knowledge. We lang we. This is how we reward the good doer. Dapat ng I.
I give him wisdom. Yung alam ninyo, yung singular. Hindi kaya politician, hindi kaya kayo yung Trinitarian. Sagutin niya. Ba't siya uwi ng uwi? Isa lang siya. No? Oo. Tandaan niyo yung mga sinabi ko ha. Kailangan makalito lahat ni Ali. Papalitan niya ng tatay si Maria. Ito bang nalunuran ng anak si Noah? Nabudo si Noah? Nagyugyugan ba ng dates nung time ni Jesus Christ? Ha? At si Angel Jibril lang ang kasama? Walang asawa? At kung saan-saan dinala, walang record. Kasi sinasabi niyo, Jesus niyo, amen. Jesus niyo din. Maawa kayo sa sarili niyo. Walang tao. Hindi lang na magkaiba istorya na isa sila. Hindi pwedeng si Asar yung tatay ni Abraham sa kabilay tari at isa sila. Oh. Nakukuha nyo. Walang ganon. Last 20 seconds. O yan, ang mga babalik. Unang tanong to, tumbling to. Nung 10 time ng Egypt. Ano ang record dyan? Sorry for the term, kalokohan. Ipabasa ko sa kanya yung isang Anong, sura ng kanyang binigay. anong sinungalingan na aral yan? No, time stop na po tayo. Master Ben, 10 minutes na po. Okay. Tignan natin kung masagot niya isa. Maraming salamat, Tatay Ben, sa iyong presentasyon. Ngayon po magkakaroon tayo ng question and answer. Handa na po ba kayo magtatanong sa Stadali? Stadali, handa ka na rin po ba? Brother Isa, ready? Handa na ba yung ating tanungan? Pwede na ba? Siguro. Ready na. Okay, Okay. game start na po. Ventilador, akala namin ang pangalan mo, Ventilador, pero Armand de Castro pala. Tama o mali? Matagal mo na akong kilala dun sa website ko. Yan ang pinakikilala ko, pero Ventilador ang pangalan sa, yan ang aka, kumbaga kung si Pablo, si Saulo, naging si Pablo, parang gano'n. Kung si Jacob, naging si Israel. So si Arman, naging si Ben. Ali, ganun lang yan. Okay, next Ako si question. Arman de Castro, yan ang totoong pangalan. Okay, okay. So, nagpapatunay ka na piki ang Islam, pero mismo sarili mo sa Facebook mo piki. Tama o mali? Hindi ako peki. Brother Isa. Nilitrato ko rin sa Arman de Castro. Mr. Moderator, pwede bang doon sa nilatag ko lang siya magtanong? Yun ang sinabi doon. Brother Isa, objection muna ako, paunahin mo ako, Brother Isa. Mag-counter na lang siya. Objection muna doon, Stadali. Tapos Magulo. mag-counter ka na lang, ha? Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Opo. Sir Ben, objection muna sa Stadali, tapos counter objection ka, okay? Okay. Sige, Stadali, ano po yung objection? Ang usapan kasi dito, Brother Isa, nagpapatunay siyang PK ang Islam, pero mismo yung kanyang sarili, yung pangalan niya sa Facebook, tinanong natin kung ang tunay niyang pangalan ay Armand de Castro pala, bakit yung kanyang binibigay ay Ventilador? So PK ba, tama o mali? Magsabi siya sana na tama kasi yun po ang kanyang sinabi doon. Sumagot siya ng matino. Yun po. Counter objection. Counter objection po, ano po? Sa pasimula lang ng debate, alam niya ng Ventilador, matagal ng 10 taon na kami magkakilala niya. Alam niya si Armand de Castro si Ventilador. No? Opo. Ang sana, Mr. Moderator, itanong niya ito sa latag ko. Okay, Stadali. Usapan. Pupunta ako doon, Brother Isa. Ang gusto namin yung matino. Kasi every question has an answer. Dapat hindi na siya But now, this time we need the right answer. Brother Isa, pagka nagsasalita naman, wag mo na siyang sisingi para siyang biblang tipaklong na buhol-buhol eh. Para maintindihan ng bawat panig. Pag nagsasalita yung kabila, wag siyang makikisingit muna, ganun lang. Okay, just Stadali mo na, sige po. Okay, punta tayo sa tanungan ngayon, okay? Okay, Okay, magtataw natin ulit Okay. sa ating ha? Ulit, doon na po tayo sa punta na tayo sa tanungan, okay? Sige, okay. Okay, start now. Okay. Ang mga Muslim globally, alam natin na nagkakaisa na gamit ang Quran.
Pero may dumating na isang pike na itong ventilador at gumamit siya ng mga talata ng Quran. Okay, basahin mo nga yung talata 30, 35 ng Quran. Isang talata lang, basahin mo. Nababasa mo ba o hindi? Ayun. Merong apps na babasa niya. Sumagot ka kung nababasa mo o hindi. Yes or no, magbasa ka. Kung hindi, sabihin mo hindi. Brother Isa, bigyan natin ng din ito, Brother Isa, kasi dito tayo eh. Hindi mo babasa yan eh. Sir Ben, ganito po. Sumasagot ako. Categorical, sagutin niyo muna tapos paliwanag po kayo. Okay po? Sige. Sige po, okay. Categorical po, naiintindihan ko sa tanong ni Ustad Ali, nababasa niyo po ba o hindi? Sagot muna categorical, tapos po ay magpaliwanag. Okay, categorical. Ang Arabic ay hindi ko naiintindihan. Yun. Ngunit, meron akong kada click dito sa aking app. O, kita nyo. Alam niya. Kaya pwede ko itong gayahin. Okay Kaya po. pag pinabasa ko yan, Okay po, next question po. Next question. Next question. Sir Ben, next question. Hindi matinong ka atong galito. Patayin mo, Brother Ventilador, kasi next question na. Next question. next question. Okay, naintindihan namin at narinig namin na hindi mo pala nababasa, ni hindi mo naiintindihan yung Arabic. At alam mo naman pala na ang mga Muslim globally ay nagkaisa na sa turo ng Quran. Bakit mo ngayon nawiwindang na katulad ng ginawa nyo sa Biblia nyo ka nagkakasalpukan kayo? Tama o mali? Biblia, hindi kayo magkakasalpukan. Brother Isa, objection, Brother Isa. Categorical. Kailangan bantayan niya yung categorically question dahil sundan niya muna yon. May counter po kayo? Sir Ben, Yung counter po. tinatanong ko, yung sa latag ko, ang layo nung tanong niya. Ano? Ano kasi may categorical po siya. Tapos magpapaliwanag kayo, tsaka nyo sabihin po, ha? Okay. So, Sige po. Okay. Okay, Start po. pinaliwanag ko na, hindi ako marunong mag-Arabic, pero napapabasa yung app, basa lang, pero mayroong translation ng iba't ibang wika. No? So, makikita nyo na Google Translate ngayon, gamit-gamit ko. Okay po. Gusto nyo, i-train. Next question na po. Next question. Next question. Dali naman eh. Umaasa ka lang pala dyan sa translation of the meaning na nababasa mo, kaya niwiwindang mo na naman ang Quran na katulad ng ginagawa ninyo sa Biblia ninyo, kaya nagkakasalpukang windangan kayo, kaya namin kayo iniwan. Tama o mali? Hindi naman kami nagkakawintangan sa battery. Brother Isa. Objection please. Akala ko matalino itong ating kausap kasi ang ating mga kasagutan ay katanungan is categorically lagi eh. Kung matalino siya, sundan niya muna yung categorically tama o mali, magbigay siya doon ng isa, tapos magpalabo siya kasi wala naman ililinaw na siya eh. Tama ba ako? Okay. Akala ko magaling, akala ko matalino. Wala rin naman pala. Sir Ben, may counter question po. Tuloy na lang niya itanong at masyado na Okay, tanong ulit. Okay. Tanong ulit. tanong. Sagot, Okay, tanong ulit. Sir Ben, categorical, sagot po kayo ng sorry muna bago magpaliwanag. Yes or Okay no. po, okay. Start. Ano ang ginawa mong basihan? Sino ang kinuha mong pamantayan? Papaano mo sinabing mali ang nasusulat sa Quran? Ang Quran ay gagamitin mo para patunayang mali samantalang nagkaisa na ang kamusliman globally. Ang iyong pangpapatunay, yung patripasyanism mong iyong ni founder kamakailan lang, ganun ba ibig mong sabihin ikaw ang tama, kami ang mali? Yes or no? Pag-aaralan niyo talagang mali. kayo. Brother Isa. Yes or no. Gusto ko yung yung categorical, Brother Isa. Mali nga kayo. No raw po, no? Mali nga kayo. Sige Kayo po, yung mali. paliwanag. Kasi nagkalat kayo ng Arabic. Meron namang translation ng iba't ibang wika. Ngayon, kung puro Arabic ang hindi naman Arabic ang inaaral nyo lagi eh. Kaya ka nga nagtatranslate ng Arabic, bigla ka nagtatagalog, bigla ka nag-i-English, ina-explain mo din.
Oh, Okay po, next question. Brother Isa, total wala rin naman siyang matinong sagot. Okay, nawiwindang lamang tayo. Mag-proceed na ako sa stand ko, Brother Isa. Okay lang po ba magpo-proceed na si Stadali? Give up niya na yung 5 sige, minutes. walang maitanong. Sige, salamat. Sige pa, Stadali. Ang sasabihin ko lang, Mr. Moderator, teka lang, Mr. Moderator, Opo, sasabihin sige ko po. lang, sabihin lang ako na kung itong mga talatang binigay ko sa inyo ay mali. Brother Isa, mamaya na siya. Tapos na siya. Mamaya na siya kasi oras ko to, Brother Isa. Huwag na siyang magpahabol. Natapos na siya sa kanyang minuto kanina. Mandaraya talaga to. Stadali, start ka na po. 10 minutes, start now. Thank you, Brother Isa. May pansinin ninyo, mga kapatid. Unang tanong natin, tama, tumbling siya kaagad. Nagpatunay siyang fake ang Islam, pero siya mismo ang fake. Matatalino ang tao, brother, ventilador. Kay Arman Di Castro ka pala. Tapos sasabihin mo, ventilador ka. Magpakatotoo ka muna, brother ventilador, bago ka magsabi ng ganyan. Kasi itong kausap mo, dati mong kawindang sa Kristyanismo, sa basihan natin Bibliang buhol-buhol, kaya iniwanan namin kayo. Ano naman ipaglalaban mo sa Biblia mong basihan? Nakalimutan ko pa nga tinanong kung ano yung ibinigay ng Panginoon sa'yo. Nabasihan mo dahil nagtatag ka ng patripasyanism. Under Kristyanismo, kawindang mo, kakristyano mo, ikaw nagsabi sa bungad pa lang. Pinababasa ka namin ng talata ng Quran. Wala ka naman palang alam. Hindi mo naiintindihan ang Quran, hindi mo nababasa. Umasa ka lang sa translation of the meaning. Di wala na tayong pagkakaiba dyan sa Biblia mong buhol-buhol. Kung puntahan natin yung argumento mo, alam mo, brother, ventilador, 2 billion na Muslim out of 8 billion na kapopulasyon ng daigdig ngayon nagkakaisa para sundan ang turo ng Propeta Muhammad, peace be upon him, sa Quran. Ang Quran, salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, binabasa ito ng mga pantas, okay, mula sa turo ni Propeta Muhammad, nagkakaisa kami. Hindi katulad mo na basahin mo, interpret mo sa solo mo, windang solo interpretasyon, ginagawa nyo sa Biblia yung buhol-buhol, na salpok-salpok, na walang orig. Masakit ang katotohanan, bro. Ngayon pa lang sa first stand, pansin natin, ikaw ang piki ngayon. Tatanungin kita mamaya, nakalimutan ko lang tinanong kung kailan mo nitatag yung sikta mo. Ano yung basihan mo? Sino propeta mo? Ikaw ba? Ang relihiyon ba itatag mo, hindi ang Diyos? Alam mo ba ang nasa Quran 3:19, Inna ad-dina indallahi al-Islam? Ganito gumamit ng talata, binabasa ang original text at ibinibigay ang mensahe, yung kahulugan nito na katulad kung paano itinuro ng mga pantas. Ang relihiyon na tatanggapin at siyang ibinigay o itinatag ng Diyos na itinaguyod ng mga propeta ay Islam. Mula nung unang panahon hanggang ngayon, hanggang sa huling araw. Basahin mo ang 42:13 ng Quran. Syara alakum minad-dini ma wasabihi Nuh, hanggang sa dulo ng talata na yan, itinagubilin ko sa inyo wika ng Diyos kanino? Kay Propeta Muhammad, dahil tanggap niya ang Quran, ang relihiyon na tinagubilin na kay Noah, kay Abraham, kay Moses, kay Jesus. Ngayon, mag-founder ka ng isa kang nagtatag ng relihiyong patripasyanism, nakawindang mo ang kakristyano mong mga sulpot. 11:26 ng Acts, hindi ba nagsulputan ang Kristyanismo? Sa turo ng Pablong sinungaling na pawaras ninyo? Sige nga, saan lalagay yung argumento mo ngayon? Kausap mo dati yung kawindang na Kristiyano. Brother, ventilador, magbago ka na, matanda na tayo, okay? Ito payo ko sa'yo. Pag naabutan tayo ng kamatayan na nagtatambal ka sa sinasamba mo, na Diyos na naging tao na namatay sa krus na patawarin ang kasalanan mo na hindi naintindihan kung sino yung sinasamba ninyo. Nagtatambal kayo, nakakagawa ka ng shirk, ibubulid ka sa impyerno magpakailanman ayon sa nasusulat. 98:6 ng Quran. Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ang mga nagtatambal, ang mga taong hindi mananampalataya, kayo yun. Sumasamba sa iba bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga hindi nananampalataya katulad ng ateista, ng agnostic, ng mga DS, mga taong nagsasamba sa Diyos-Diyusan, mga Hindus, Buddhist, mga Kristiyano, ibulid kayo lahat sa impyerno ng apoy magpakailanman dahil napakasama ninyong nilikha. Alam mo ba na ang unang utos ay huwag kang magtambal? Bakit mayroon kang Diyos na Ama, mayroon pang anak?
Tapos magpapatunay ka, piki ang Islam na ang turo ng Propeta Muhammad ay one God sa turo rin ni Jesus at ni Moses. Anong nakain mo? Dahil sinamba mo ngayon si Jesus, samantalang si Jesus sumamba sa Diyos. So palpal ka ngayon, tumbling ka pa. Brother Brother Isa, sapat na yung sinabi ko, patanungin mo siya para makadami tayo. Kasi pagka nagsala na ng aser dito. Ustad Ali, okay po. Ayan po, tinapos na ni Ustad Ali yung kanyang presentation kahit po puminsan 7 seconds. Tatay Ben, pwede ka na po magtanong. Ready ko na po ba? Pwede na ako. Okay. Ustad Ali, ready na po? Patanungin mo siya hanggang gusto niya. Sige. Okay, ready na po. Magtanong ka na po. 10 minutes po, ha? Unang tanong, kailangan bang purong Arabic ang pangangaral ng Islam sa ibang mga bansa at wika? Yes or no? No. Kaya kaming mga Pilipino, pinangangaralan ka namin sa Tagalog lingwahe na. Ngunit ang original text ng Quran galing sa Arabic at isinalin ito sa lingwahe natin. Pero yung tinuturo namin, naintindihan namin kasi kami ay nag-aral sa relihiyong ito. Hindi katulad ng sa inyo na lulugawin mo ang turo ng Quran na hindi mo naman nababasa ang isang litra nito. Next question. Nasisigurado mo ba na yung pagtatagalog mo sa Arabic ay totoo yung sinasabi mo sa tao, gayong hindi naman nila naiintindihan yung Arabic? Kaya nga isinalin, yes. Siguro na totoo yung nabasa mo. 100% totoo. Bakit? Sapagkat globally Muslim nga, kami ay nagkakaisa. Kung ang mga Pilipino Muslim, isa ang turo namin na isa ang Diyos, at ito ang turo ng mga propeta, eksakto nga. Pero kung magturo ka ng Trinidad na ang Diyos mo'y tao na namatay, para tubusin ka, ayaw namin yung ganon. Sa makatuwid, itong turo ng Muslim na Filipino galing sa original text na Quran, yung Arabic, ito ay pinagkakaisa ng mga pantas Muslim globally. Next question. Alam mo ba ang aral ng patripasyalism? Para sabihin mong may ama't anak kami. Alam mo, hindi. Alam ko, yung patripasyalism na ni founder mo, ikaw yung nagtatag, hindi tinatanggap ng kakristyano mo. Sa makatuwid, sumulpot lamang yung turo nyo. Piki. Brother Brother Isa. Objection po, Ustad Ali. Objection. Tinatanong ko kung ang patripasyalism ba ay may ama, ina, anak si Jesus. Ayun, meron daw po siya, categorical. Brother Isa, pa-counter mo ako. Sige po. Pa-counter mo ako. Counter po, Ustad Ali. Ang tanong niya kasi, alam mo ba ang aral ng patripasyalism? Yun lang yung tanong niya ngayon. Nagdagdag siya kasi dagdag bawas. Implement siya sa Biblia niyang buhol-buhol na dagdag bawas din. Okay, palitan niya magtanong. Mas maganda. Ulitin mo na po yung tanong. Ulitin po. Tumbling na ba? Ito, alam mo ba ang aral ng patri na walang ama, ina, at anak si Jesus? Alam mo, hindi? Alam ko, Alam ko ang aral ng patri. Kinahoy mo lamang. Yung pagtuturo mo sa turo mo na hindi tinatanggap ng kakristyano mo, yun yung tinatawag ko na windang-windang kayo. Matatagpuan ngayon na piki relihiyon mo. Hindi yung pinatutunayan mong Islam ang piki, pero yung mismong relihiyon mong itinatag mo, sumulpot under Kristyanismo, sa hukus-pukus mo, pares pablong sinungaling ng Roma 3:7, yan yung napapala nyo ngayon. Uli-uli, galingan mo, okay? Next question Next po. question. Okay, next question. Sapat na ba ang Arabic sa panghihikayat ninyo sa mga taong pumasok sa Islam? O kailangan ninyo pang i-translate sa kanilang mga wika? Arabic o kailangan i-translate? Categorical. Bro, may Tagalog bro na pagpapaliwanag sa mga Pilipino para maintindihan nila, kaya nakikita mo sa social media kaliwat kanan, iniiwanan namin yung sikta nating kakawindang Kristyanismo, nagmumuslim kami. Bakit? Kasi nga mula sa Arabic, nisalin sa Tagalog, naintindihan ng matino, hindi katulad mo nung ikay, isang Katoliko, tapos bininyagan ka ngayon, lumaki ka na, nagtatag ka na rin ng piki mong sikta, Natagpuan natin ngayon na piki ang relihiyon mo, pati sarili mo mismo. Mahiya ka naman. Pero wala kang hiya kasi hindi ka naman kilala sa social media. So paano ka makakakuha ng kasama mo para kung tunay yung relihiyon mo, papunta kayo sa paraiso, aalog-alog kayo. Rather sa impyerno kayo dadalhin.
Hindi kayo sisiputin pati nung Pablong sinungaling. Brother Isa, patanungin mo siya. Next question po. Dapat 30 seconds lang yung sagot eh. Pero bakit natin? Kawawa naman. Kung sapat Tanong. na, ay kung hindi sapat ang Arabic, yung bang mga nakalagay sa Google ngayon na Quran.com at Suna.com ay mali-mali ba ang translation noon sa English? Yes or no? No, hindi mali. Mali lamang unawa mo kasi ni-implemento mo yung hukus-pukus ninyong galing toro ng implemento yung Bibliang buhol-buhol nga. Kung mayroong translation of the meaning ng Quran ngayon na Tagalog o English, nanggaling yon sa pagsasalin ng mga tagapagsalin. At ito ay mula sa turo ng mga pantas, kaya nga kami nagkakaisa. Kapag sinabi na wi sa Quran, hindi mo sasabihin na marami sa tatlo, hindi ganun, nga windang. Intindihan mo ba? Next question. Wala bang magaling, Brother Isa? Wala bang magaling na Kristiyano? Yung mas magaling naman, founder na ng relihiyon yan, bakit ganyan lang siya? Wala siyang may tanong, paulit-ulit lang. Objection, Mr. Moderator. Yung mas magaling, Brother Isa, ayaw ko yung bubong kausap na katulad niyan. Langganang kausap yan. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Itong mga ganitong tao na kakausap natin, walang kakwinta-kwinta. Nagkasya na sila doon sa kanyang katanungan na paulit-ulit na lang. Walang ganang kausap. Pansinin mo, magpapatunay kang piki ang Islam tapos hindi mo mabasa ni isang litra ng Arabic. Paano? Samantalang yung tinatag mong relihiyon mo na sinasabi mong tunay, yan yung tunay, yung patripasyanism na hindi tinatanggap ng mga Kristiyano mo. Tatawanan lang ito. Akala ko magaling. Wala naman palang alam. Umamin siya mismo ng kanyang ginamit yung Quran, pinarinig pa niya, pero hindi niya naiintindihan at lalong hindi niya nababasa. So, saan tayo doon lalagay? Wala. Mayroon pa ba tayong aasahan dito? Tapos magtanong siya, ulit-ulit na lang. Mayroon pa ba tayong aasahan dyan? Mayroon pa bang Kristiyano dyan na magaling na may alam sa relihiyon na iniwanan namin? Wala, di ba? Alin ngayon yung sinasabi nating pike? Hindi ba itong nagpatunay? Siya na yung natagpuan pike? Paano mo patunayan ang pike relihiyon ng Diyos? Na relihiyon ng mga naunang propeta? Sa 32 o 42:13 ng Quran, inyong basahin mga kapatid. Yan yung katunayan ng Islam ay relihiyon na ni Noah o ni Abraham, ni Moses at ni David. Kaya wala. Kung ganyan din lang yung ating kausap, okay? Walang gana. Brother Isa, walang gana yung kausap natin nung speaking si ventilador. Walang ganang ipagpatuloy yung usapan kasi wala rin naman kakwenta-kwenta yung kanyang tanong, yung kanyang mga sinasabi, yung kanyang mga kasagutan. Okay? Makakasapat na yung aking ni-live dito. Nakakasapat na yan. Okay? Sa sunod to pa, umamin naman siya na wala siyang aram sa Arabic. Hindi niya nababasa mismo. So, doon pa lang, wala na tayong aasahan dyan. Okay? Sabihin mo sa kanya na ayusin niya muna yung pangalan niya. Okay? Yung pangalan niya dyan sa kanyang sa Facebook. Magbigay siya ng kanyang mukha dyan sa kanyang Facebook. Kasi hindi naman Facebook, Facebook naman. Okay? Yun yung masasabi ko, Brother Rizal. Okay? Wala kang kwenta-kwentang kausap. Akala ko magaling. Wala naman palang galing. Yan. Lahat ng mga Kristiyano ngayon dyan, kung mayroon mang nakikinig at nagko-comments, okay? Sa inyong sikta, sa inyong kongregasyon, kasi alam ko dati naman akong Kristiyano eh. Kung sino may alam, okay? Hanapin nyo Brother Ali Javier, okay? Dito sa Facebook. Okay?
kausapin ninyo ako kahit na online lang naman. Okay? First stand, second stand, makakasapat na yan. Okay? Q&A, malalaman na ng mga tao kung alin tama doon. Kaya yung kanilang pinatunayan na piki di umano ang Islam, ako bumalik sa kanila mismo, na yung kanilang pananampalataya, maging pangalan nitong tao na nagpatunay na piki ang Islam, siya mismo piki. Diba? Matalino ang tao para mag-isip. Alam nga naman, papanigan nila yon, ventilador na yon. Pangalan mo pala, hindi mo maayos, wala kang mukha sa Facebook mo, di piki ka mismo. Tapos gagamitin mo Quran, sasabihin mo piki ang Islam. Hindi mo nga mabasa ni isang Arabic litra. Sabi niya daw yung 90 feet na Adan, nasa hadith. Tama, nasa hadith yun eh. 60 dira'ah. Si Allah subhanahu wa ta'ala nilikha niya sino? Si Propeta Adan, 60 dira'ah. Ibig sabihin, ang dira'ah sabi ng mga pantas ay mula sa siko hanggang sa dulo ng daliri na gitna. Tama. Talagang umabot na ng 90 feet si Adan ayon sa hadith. Khalaqallahu Adam ala tuluhu sittuna dira'ah. Hadith yun. Tapos nabasa lang naman niya yung translation of the meaning ng hadith. Dahil yung 60 dira'ah, siyempre, mahaba ang isang ganito. Mula siko hanggang dulo ng daliri. So, magiging 90 feet nga ito. Ba't hindi ka maniwala? Bakit? Nandun ka ba noon? Kaya nga may dinosaur na tinatawag. Yung dinosaurus, malalaki yun na nilikha. Yung kwento kahit sa Biblia nilang buhol-buhol, yung Gulayat na pinatay ni Propeta David, malaki yun. At nasa Quran, iramadatil imadil lati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ang mga tao noong mga unang panahon ay gapusti, katatangkad. Tapos sasabihin nila, peke. Gagamitin nila yung Quran na peke ang Islam. Bakit? Nagkukwento ka nang kasama ka noong panahon nila. Kahapon ka lang pinanganak, nagtatag ka na ng relihiyon mo, pati pangalan mo, peke. Tapos sabihin mo, Islam, peke. Globally Muslim, nagkaisa. Samantalang yung relihiyon mo, around your barrio, di tatanggapin ng katsanak mo. Mag-isip ka naman, ventilador. Sapat na yun, mga kapatid. Okay. Mahirap din naman kung bugbog na nga, bubugbugin pa natin siya. Okay. Pakinggan ninyo yung ni-record ko. Usapan namin ni Usapan namin ni Nihil kasi hinahanap ko yung patunay ng propeta nila. Si Dennis Butik, yung propeta nila si Ili Soriano. Si Toto Ramonal naman, yung kanilang propeta ay si Ellen G. White. Si Nihil naman si Bahaw. 1 year ago, hinahanap natin yung katunayan ng mga propeta nila. Hanggang ngayon, hindi nila napoprovide. Kung 10 beses nila tayo tanungin kung nasaan yung patunay ng propeta natin, sallallahu alaihi wasallam, 10 beses din natin sila sasagutin. 33:40 ng Quran, huling propeta Muhammad, peace be upon him. Nasa Biblia rin nila yung maraming propesiya.
Bakit? Dapat tiyutikin niya muna. Hello po, sister. Magandang hapon. Busy pa rin. Paano? Naririnig mo ko? Wala kang boses. Paano? Ano? Bakit ka nagpunta yung mama niya nung tapos? Naka-duty ka? Nasa trabaho ka? Ano ang oras na libre ka? Hindi naman. Mga alas 6:30. Alas 7 libre ka. Oras ng dasal yun eh. Alas 6 hanggang alas 7 libre ka. Tawagan kita mamaya pag nakalibre ka. Ano ang relihiyon mo? Sino yung nagbigay na number ka sa iyo? Bakit daw? Anong sabi sa iyo? Ganyan ba yung boses mo talaga o sinasadya mo lang? Kailan mawawala yan? Ha? Pagka maayos na yung boses mo, mag-usap na tayo para marinig. Hindi masyado na intindihan. Okay na. Sige, ganun na lang. Sana tawagan kita pag nakalibre ka na. Yun na, pagka wala ng, pagka maayos na yung voice mo, di mag-message ka para tawagan kita na. Yun nga, kapag ka naging Muslim ang isang tao, kapag nakapag-desisyon ka, pag malaman mo yung aral, ikumpara mo sa religion mo, at kung gusto mong maging Muslim, edi, simulan natin kasi ang Islam may 5 pillars. Okay? Walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah at si Muhammad ay sugo. Sa paniniwalang ito, alisin mo na yung konsepsyon na turo ng Kristyanismo na 3 sa isa, isa sa 3, yung Diyos Ama, yung Diyos Anak. Walang, hindi ganun ang katuruan ng aral Islamiko. Kasi sa Islam, absolute one God at turo. Okay, ang Diyos na karapat dapat sambahin ay walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang paniniwala ng Muslim. Pero yung paniniwala ng Kristiyano, yung Trinidad, Trinity, Ama, Anak, Espiritu Santo, yung
Diyos ay naging tao, pinako sa cross, namatay sa cross. Yun ay paniniwala na tinatawag na blasphemous, pamumuson sa Diyos. Malaking kasalanan yun na kung ang tao ganun yung kanyang tinatawag na pananampalataya pag naabutan ng kamatayan ng isang tao sa ganung sitwasyon na napatid ng turo ng Islam, sa impyerno siya ibubulid magpakailanman. Kaya sa punto na yan, ay siyempre, mag-isip-isip ka, timbangin mo. Kasi yung pagmumuslim din naman natin, di naman tayo yung maunang magmuslim, dagdag lang naman din tayo sa mga kababayan natin nagmumuslim eh. Tama ba? Nung ikay ginawang Kristiyano nga, bininyagan ka sa simbahan, wala ka namang kamuang-muang. So, paano mo malaman na yun ay totoo? Mabuti sana mong tinatanggap ng Kristiyano mo yung turo mo. Diba? Maging yung ginawa ninyong Diyos na Hesus Kristo ay sumamba sa Diyos. So, paano mo maisip na yung Diyos mo may Diyos din? Kaya nga kung ang isang tao talagang siya pagmamahal at gabay ng Diyos, nagmumuslim ang tao. Hindi, yung pagmumuslim kasi dito sa mundo, ito yung gawa. Kalakip ng paniniwala na sa kabilang buhay ay aanihin natin lahat ng yun. So kung sa awa ng Diyos, kaya hindi sa ginawa natin. Sabi ng mga pantas para hindi magmalaki ang tao, naligtas siya sa awa ng Diyos, hindi sa kanyang ginawa. Ngunit mismo ang Diyos nag-utos sa atin upang gawin natin ang ipinag-utos niya. Ngayon kung hindi natin gawin, sumusuway ang tawag doon, sila ngayong ibulid sa impyerno. Naintindihan mo ba yan? Kaya kailangan lamang ng isang tao ang maging Muslim para masasabing magkaroon ng promesa na siya ay mapabilang sa mga magwawagi at mga ngaligtas sa kabilang buhay. Naintindihan mo ba yan? Dito sa mundo ngayon, siyempre hindi mo pa makita kung nasaan yung katotohanan kung titignan dahil lahat naman ng tao may relihiyon. Kahit din naman yung mga Hindus o Buddhist o mga Kristiyano, mayayaman, sikat, marangya, diba? Mga gwapo, mga artista, magaganda. Diyon ba yung basihan para sabihin, nagwagi ka na, nangyari sa mundo, okay ka, mabuhay ka, ilang taon, 80 years, 70 or 60. Pagkatapos nun, pag namatay ng tao, kumusta yung kabilang buhay? Paano mo masabi ngayon na nagwagi ka sa kabilang buhay, buhay na walang hanggan na yon, life eternally? Hindi ba yun yung pinaghandaan ng maayos? Mga smarte at matalinong tao, syempre, sa gabay ng Panginoon, yun naman yung dapat paghandaan. Tama ba? Okay, sabwasod mo na sarili mo sa trabaho mo. Hanggang dalawin na natin yung libingan natin. So, mamamatay na tayo, ililibing na tayo, patay na tayo nun. Wala na tayong alam nun, tama. Wala na tayong alam nun, pero nandun na tayo sa kasunod na buhay. Kumusta na kaya? Ano na mayroon doon? Magsisisi ka pa ba doon? Wala na, huli na ang lahat. Alam mo ba yung nasa Quran mismo, dahil ang Quran ay nagsasalita, salita ng Panginoon, yung present at saka yung na future o kaya yung nakaraan na, yung nagdaan na, ngayon, saka yung hinaharap pa. So, nandun mismo ng tao pag namatay na, nagsasabi siya sa Panginoon, kakausapin niya ang Panginoon, na ibalik pa siya dito sa mundo na sana makagawa siya ng mabuti sa kanyang iniwan. Ang ibig sabihin, na sana makagawa siya ng isang pagsamba, nasambahin niyang nag-iisang Diyos, na makapagsagawa siya ng mabuti katulad ng pagdarasal o pag-aayon o ano pa mang utos. Di mo ba dapat gawin yun? Tansya mo, hindi mo kailangan mag-Muslim para maligtas ka. Yung gusto mo lang na relihiyon, katulad ng nakatanggalin natin sa Kristiyano natin dati. Yun lang gagawin nila, yun lang ang tama, ganun lang. Wala silang pagsunod, wala silang pagkalinis. Kung ano lang na yun, ayun, ganun lang. Sabi hanggang ganun lang. Kaya ang encourage niya, mag-Muslim ang bawat tao. Mag-Muslim tayo. Isa rin, sumunod tayo, sumuko, pumadima. Sumamba tayo sa nag-iisang Diyos. Kilalanan natin siya. Ang pangalan niya ay Allah. Sambahin natin siya.
ginawa ng propeta niya, Muhammad, peace be upon him. At least, magawa mo ito. Wala kang pagsisisi sa kabilang buhay. Kung sakali pagdating dun na wala naman palang paraiso at impyerno, at least nagawa mo parte mo ngayon. Dahil kung mayroon nga sa kabilang buhay, at bubulit ka sa impyerno dahil wala kang ginawa. Kala ko busy ka. Kala ko nga busy ka. Basta nag-message ako, busy ka. Busy ka lang busy. Ngayon nakikinig ka naman. Ano sa tanka mo? Anong tanong mo? Okay ba? Mali na ba mensahe? Wala kang katanungan. Sabi na eh. Sino nagsabi sa iyo? Meron ka bang kasamang Muslim dyan sa trabaho niyo? Okay, sa tanka mo, maging Muslim ka rin. Gusto mo? Yung totoo. Hindi ka ba napipilitan lang? Ayoko kasi yung napipilitan lang, yung nakikisabay ka lang sa pagtrabaho mo, gano'n. Para masabi na gano'n. Kasi siyempre, ikaw na may tamang pag-iisip din naman, nasa tamang gulang din naman, di ba? Okay. Wala akong katanungan. Ako ang magtanong kung gano'n. Okay. Ilan ang Diyos na kinikilala natin? Isa lang, okay. Hindi ba yung tatlo na isa? Hindi po. Sino si Jesus? Si Jesus po yung Sino? kinakilala po ng mga Kristiyano. Ay. Okay, pero sa paniniwalang Muslim, si Jesus ay isang sugo. Hindi ko po kayo kaintindihan. Si Jesucristo ay anak ni Maria at hindi anak ng Diyos at hindi siya Diyos. Dahil si Jesus ay tao. Opo. Yun ang paniniwala sa Islam. Di ba Katoliko ka, Kamaw? Opo. Kalimutan mo na yung turo ng Katoliko pag nag-Muslim ka na. Opo. Hindi ka na maghaharap sa ribulto, magdasal ka sa ribulto. Okay? Tawagin mo yung Diyos na Ama, yung Anak, yung Espiritu Santo. Yun ay malaking kasalanan. Alam mo ba? Opo. Yung Diyos Ama na tinutukoy sa Biblia, siyempre, yun yung turo nila. Pero ayaw natin yun. Kaya, ang Diyos na kinikilala natin bilang Muslim, ang pangalan ay Allah. Malinaw ba yun? Allah ang pangalan ng Diyos. Naintindihan mo ba yan? Naririnig mo ka? Yung isa ang Diyos, ang pangalan niya ay Allah. Diba? Ganun, very simple lang. Ano? Okay. Ang Propeta Muhammad, peace be upon him, ang siyang paniwalaan natin huling sugo. Okay. Paano kung nakarinig ka ng mga sugo na pangalan dyan ng mga kakristyano natin na pinangangaral nila? Hanapan natin sila ng katunayan, yung propeta nila. Okay? Dahil ang propeta ng Islam, ang pangalan ay Muhammad sa kanyang kapayapaan. Intindihan mo ba yan? Okay. So, malinaw. Ang nag-iisang Diyos ay pangalan niya ay Allah. Okay? At ang kanyang huling propeta ay Muhammad. Maging si Jesus na anak ni Maria ay propeta rin. Yun ang ating paniniwala. Okay ba? Siya. Magmumuslim ka ba ngayon? Yung totoo, yung hindi ka napipilitan. Hindi po. Okay. Matagal ko na po kasi gusto. Tagal mo ng gusto. Okay, inshallah. Congratulations. So, magsyahada tayo ngayon. Bigkasin natin yung pagsaksi. Ito yung first pillar of Islam. Okay? Walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah at si Muhammad ay sugo. Tanggap mo ba yan?
Bibigkasin natin ito sa Arabic. At ito na yung tinatawag na Shahada o First Pillar of Islam. Okay ba? Pagsaksi. Walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah at si Muhammad ay sugo. I-Arabic natin yan. Okay ba sa'yo? Yun yung unang haligi. Yun yung first pillar. Pag nagawa natin to, konsidera na Muslim ka na. Ngunit, hindi dito matapos dahil mag-aaral ka ng pangalawang haligi, yung sala. Pag Ramadan na ay mag-fasting ka rin. At iba pang mga alituntunin dapat isagawa ng Muslim. Gradually naman matutunan mo yan eh. Okay ba sa'yo? So, dapat alam mo na magiging Muslim ka ngayon, okay? Hindi yung katulad ng pagiging Kristiyano mo, bininyagan ka, wala ka namang alam. Hindi mo naman naintindihan nung Kristiyano ka, ginawa kang Kristiyano, tama ba? Pero ngayon, dahil nasa tamang gulang at ikaw magdidesisyon, alam mo na magmumuslim ka. Tama ba ka? Pwede ka na matras, pwede ka na magdiretso. Magmuslim ba tayo o saka na lang? Ngayon na lang ba o bukas na lang o next week na lang, next year? Ngayon na lang, sigurado ka? Okay, walang sapilitan inshallah sister. Okay. Dapat malinaw sa atin, ano? Alhamdulillah, kay ikaw rin naman yung nakapag-desisyon, okay? So, hindi na natin patatagalin. Mag-shahada tayo, maging Muslim ka ngayon din. Pero hindi dito matapos kasi mag-aaral ka ng sala, okay ba? Okay po. Okay, bigkasin mo sa Arabic, sister. Ashhadu Ashhadu alla ilaha an la ilaha illallah illa illa Allah Allah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Yeah, mashallah, congratulations. Muslim ka na? Mashallah, congratulations. Bilis lang So mag-aral ka ng sala na. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Flor po. Ha? Flor. Ha? Anong pangalan mo? Hindi na po ako. Paki-message mo sa WhatsApp na. Gumagamit ka ba ng ng voice change? Hindi maintindihan yung mga masyadong sinabi mo na. Sala, congratulations sister. Okay, message mo ako sa WhatsApp, okay? Anong pangalan mo, okay? I-send ko sa'yo yung mga video ng ablution, paano magsagawa ng sala. Okay? At saka yung paano magsagawa ng paghuhugas, okay? Magkakaroon tayo ng online lecture, i-add kita doon sa grupo ng mga kapatid na bagong Muslim, okay? Congratulations. Message mo ako sa WhatsApp, okay? Pangalan mo. Sige, sister, okay? Hindi makamubuon si ventilador nandun nagko-comments. Nagkasya na lang sa comment section kasi iniwanan natin siya doon sa kanyang pakikipagtunggali sa atin kasi malinaw na first stand pa lang tumbling na yung kanyang argumento. Siya yung napatunayang fake. Kaya niwanan ko na siya kasi wala naman patutungan yung usapan kasi wala naman siyang kwentang sumagot. Wala rin kakinta-kinta yung kanyang mga tanong. Ano nga asahan mo dyan? Founder siya ng Patripasyanism, pangalan niya, ventilador. Tapos patunayan niya ngayon yung Islam, samantalang yung kanyang relihiyon, siya yung nagtatag. O di piki yung kanyang relihiyon, hindi yung kanyang pinatutunayan na piki, Islam, relihiyon ng mga propeta. Nga. Puro nga ang mga to eh.
Wala bang magaling dyan na Kristiyano na pare o pastor o ministro para katunggalin kami kahit online lang? Faith lang naman eh, kaya wala naman ano dyan eh. Kumbaga, para malaman ng mas marami kasi sa online, di ba? Mahirap din naman kung hintayin natin kung kailan magkakaroon ng maraming tao sa plaza doon magdidebate. Dito na sa online, di ba? At least ito, pag ni-share, mag-i-spread eh. So makakasapat na yun, kaya iniwanan ko na yun kasi naka-first stand na, naka-Q&A na. Alam na yung tama at mali, alam na yung peke at tunay. So natagpuan natin na peke itong ventilador na to, ayun, walang kakwenta-kwenta yung kanyang mga na-stand, nakapagsalita ng 10 minutes. Tapos nung tinanong natin, gumamit siya ka ng talata ng Quran. Pinabasa natin. Tinanong natin kung nababasa niya. Hindi rin niya na naiintindihan daw at hindi niya nababasa. Nandun mismo sa kanyang sagot. O ano pang aasahan mo dyan? Ano pang patutunayan niya? Hindi naman niya mabasa yung Arabic ni isang letra. Nga itong ventilador na to. Okay, yung mas magaling naman, okay? Kahit hindi magaling, basta may alam. Okay? Total ka-Kristiyano nila dati itong kausap nila, okay? Brother Ali Javier, mga kapatid, ipagpamanin nyo, okay? Faith lang to, okay? Wala naman pong nais namin masaktan. Ang nais pa na lamang may parating ang mensahe ng Islam. Jazahullah khairan kay Brother Asia sa kanyang pag-moderate. Si Brother Isa Issue sa Facebook. Si Brother Jamrix, mashallah, congratulations kasi sila yung nakipag kasundo. At si Brother Jamrix yung nagsagawa ng ating thumbnail natin, mashallah. So yung tao na magpapatunay ng Islam ay PK, ayun, natagpuan na siya po yung PK mismo. Hindi lamang yung sikta niya, yung relihiyon niya na kanyang tinatagang PK, kundi yung sarili niya mismo na ventilador. At napag-alaman natin na yung middle niyang T ay ventilador, tumbling pala yun. So tumambling po siya within first stand Q&A. Kaya niwanan natin kasi wala nang patutungan yung usapan, walawin tayong kanyang stand. Kasi hindi rin niya naman niya mabasa yung Quran. So paano niya lugawin yung Quran? Nakakatawa naman. Akala ko gumamit siya ng Biblia niyang buhol-buhol patunayan yung Islam ay peke. Pero hindi, gumamit siya ng mga talata ng Quran patunayan na ang Islam ay peke. Ano ka? Kumuha ka ng bato, pukpok mo sa ulo mo, ganon. Astagfirullah. Parang nagbibinta ng isda tapos sabihin mo itong isda na to sira. Pero binibinta. Parang ganon yung style mo. Kuya Guding, wala bang mas magaling na kakristyano natin dyan? Na magabayan si Kuya Guding sa Islam, inshallah. Mas matino ito si Kuya Ding kausap kayo yung ventilador na Armand Di Castro palang pangalan. Kaya ang payo ko sa'yo, ventilador, ayusin mo Facebook mo. Kaya unang-una, ilagay mo tunay mong pangalan at ilagay mo kahit isang picture nito, Allah, ilaha.
Nagsahanda sa inyo yung taga-sadad na nurse. Ibinigay mo sana yung yung sister ni Sally para sila mag-follow up. Kay yung sister mo nag-Muslim sa Sadad Hospital. Pagka may nagmo-Muslim sa labas, yung out of the office, ibigay mo yung number nila sa lady section para ma-follow up nila. Kasi pa mayroon silang grupo. Siya.
So that means you have available place for uh, Assalamualaikum, sister. Maraming salamat po. Tanong ko lang po kung may gusto po kayong Muslim name para sa inyo. Nandiyan na po. Najila, mashallah. Okay, Opo. yun lang po, sister. Salamat. Sige po. Salamat po. Maraming salamat po. Final, alam mo, pasulang siya. May lang kayo dyan, eh. Yes lang kayo dyan. Pagkain mo. Pasulang siya. Talakahan.
na. It's something